magandang umaga po. Amen. Okay. So, tayo po ngayon ay may mga kapatiran na nadalo po dito ngayon, mga kapatid. Bagong laya. Bagong laya po. Coming from Marikina. No? Mga taga-Marikina po, nandito po ngayon. At masaya-masaya sila at naparito muli sila sa unang pagkakataon na makalipas ang ilang buwang pagkakapiit. 7 Sundays. Mahigit 7 Sundays. Na sila po ay nakapiit. Di malaman kung paano gagawin sa panonood via live stream dahil yung connection natin hindi stable. Kahit po ganito yung gamit natin cellphone ay kay Brother Lena, pero ganun pa rin, medyo buffering pa rin. So yun po kasi ay dahil po sa internet connections na yan. Nagkakaroon po na problema yung connection natin. Pero ganun pa man, kahit may problema yung connection na yan, kung ang connection natin sa Panginoon walang problema, wala tayong magiging problema. Kasi, bakit? We are a church, we are the unchanging church here in a changing world. Dito tayo ngayon na ang simbahan hindi nagbabago kahit na ang lahat ay nagbabago. Tama? At since ang simbahan hindi nagbabago, kahit nagbabago ang mundo, nagbabago ang mga nangyayari ngayon, may tinatawag na tayong new normal ngayon, ang simbahan ay mananatiling doon. Kahit sa pagliligtas pa rin sa atin ng Panginoon, ay walang pinagkaiba at walang pagkakaiba ang mangyayari. No? Ganun pa man, magandang umaga po sa bawat isa sa atin dyan. At tayo po ay sama-sama muli. Alam niyo mga kapatid, ilang linggo na lang, alam ko, magkakaroon na naman din kami ng trabaho din. Namin na lang, sisimula na kami ng June. Ako, mamimiss ko yung umagang service kasi pag nagkatrabaho na puli ako, sa gabi na puli ako. Tapos gagamitin uli namin ang studio ng Covenant. Puli ako mag-preach sa studio ng Covenant. So, maaaring ganito po ang mangyari, no? Sabado na po ako nandito lang, no? Wala akong trabaho ng Sabado. Pero yung Wednesday service natin, magpapatuloy ito dahil nakagawian na natin, nakasanayan na natin, kasama na sa gawain natin, kasama na sa oras natin, ipagpatuloy natin. Tama po? At kulang din tayo sa araw ng linggo, ito po yung pinupuno natin sa ibang pagkakataon at ibang paraan. Tama po? Kaya hanggang may pagkakataon tayong mag-aral ng salita ng Diyos, gamitin natin yung pagkakataon ng mag-aral ng salita ng Diyos, sapagkat sa panahon natin ngayon, mas kailangan natin ng matatag na pananampalataya. Tama po? At magmumula po yan, siyempre sa patuloy na pakikinig natin ng salita ng Diyos. Sa patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos, mas nakikita natin yung kalooban ng ating Diyos sa ating buhay at mas nakikita natin yung tama at dapat natin gawin. Tama po? Amen? Amen. So, ibig ko po ang bawat isa po ay tumayo lahat. Buksan po natin ating mga Biblia sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Isang verse lang po mga kapatid. Okay, so pakisundan nyo na lamang po ako dyan mga kapatid sa bawat isa sa atin dyan. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Aming Diyos, nakita sa lahat ng Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa mga awitan, special numbers, at naging presensya po ng mga kapatiran sa oras. Dahil ko Panginoon, Banal na Espiritu, ikaw po mga sa amin, at kami yung patuloy na turuan at talaan. Patuloy Diyos, ikaw po magsaayos sa aming puso at kaisipan sa mga oras. Patawad Panginoon, sa aming mga pagkakasala na nagpapanan sa inyong oras. At dalangin sa mga linas. Amen. Kahit po yung makakaupo na. Now, makikita natin, obserbahan muna natin yung verse 23 na ito. Makikita natin. Nagsimula siya sa word na end. And the very God of peace sanctify you. Now, ibig sabihin niya mga kapatid, nagsimula siya sa word na end. Yan po ay katugtong na verse 22. Na madalas pong napapag-aralan, madalas na nababasa, madalas din ay nag-preach. Hindi man ako, pero na maraming preacher ngayon. Kasi buong context niya mula verse 12 hanggang verse 22 nakalagay dyan. Kasi pagdating niya sa 23 up to 28, conclusion nito. Pero the reality is this,
observe the context mga kapatid kasama ko. Pero sa oras ito, madalas sabi ko, hindi napapansin yan hanggang doon na sa verse 22 na abstain from all appearance of evil. Talakayin natin, suriin natin maigi itong verse 23 na ito mga kapatid. Ito pong ating pag-aaralan ay nilagyan natin ang title na nandiyan din po sa verse na yan. Sanctify you fully. Sanctify you fully. Now, may kita natin mga kapatid, diyan, ang pagkilos ng banal na spirito ay nagsaayos ng maraming bagay. Diyan po sa versikulo na yan, may kita natin, no? So, the Holy Spirit has set forth things that we are to do in order for Him to sanctify. Now, the word sanctify, mga kapatid, kasama po sa ating kaligtasan, mga kapatid, hindi po kasama na yung ibang parte, kundi ito po ay nililikha din sa atin ng Panginoon, sa kanyang pagliligtas sa atin, na tayo po ay pinabanal ng Panginoon. Sanctify means sa Tagalog is pinabanal. Ano? Pinakabanal, pinabanal ng Panginoon. Now, sinactify tayo, hindi lang po sa isang bahagi ng ating pagkatao o ng ating katawan. Kundi makikita natin dyan na sinabi po ng salita ng Diyos dyan, sinactify tayo, fully, our spirit, our soul, and our body. So, from inside out, mga kapatid, yan po yung pinabanal ng Panginoon. Nung tayo po iniligtas sa Panginoon, pinabanal yan. Now, pagdating po dyan, mga kapatid, sanctification ay pinag-uusapan natin. Sanctification. Now, practical sanctification should always follow positional sanctification. Now, Pastor, ano po yun? Ano po yung practical sanctification at ano po yung positional sanctification? Ano? Now, positional sanctification, we are placed into Christ at the moment of salvation. That is the meaning of positional or positionally sanctified. Kaya sabi mga kapatid, sabi ko kanina, ang practical sanctification should always follow positional sanctification. Now, positional sanctification, ibig sabihin yan, we are placed in Christ at the moment of salvation. Noong moment na tayo tumanggap sa Panginoon, yung ating position, mga kapatid, nalipat na tayo ngayon sa Panginoon. Sabi nga ng John 1:12, but as many as received Him, to them gave He power what? To become the sons of God, even to them that believe on His name. So, from the moment that we receive Christ, positionally, nagbago tayo ng posisyon. Tama? Doon sa oras o sa pagkakataon ng ating kaligtasan. Now, itong action na ito, mga kapatid, ito po ay paggawa o pagkilos ng ating Panginoon. Kaya nga sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos, ng magandang balita, huwag tayo masyadong ma-frustrate kung ang taong ito positionally, hindi kaagad tumanggap sa Panginoon, sabihin natin gano'n, o positionally, hindi kaagad nabago. Sapagkat pagkatapos natin dalhin ang mensahe ng mabuting balita diyan, ang paggawa sa kanya positionally ay trabaho na po ng ating Panginoon. Ulitin ko po, hindi natin trabaho ang magligtas. Ang trabaho natin magdala po ng mensahe ng kaligtasan sa mga tao kailangan ng kaligtasan. Kaya po sinasabing positional sanctification. Now, what is practical sanctification? Ano? Practical sanctification. Ito yung sinasabi na dapat kasunod ng positional. Kasunod na kapatid. Kasi yung positional sanctification, ang Diyos ang nagbibigay niyan, ang Diyos ang gumagawa diyan para yan ay magkaroon ng katuparan. Hindi mo tayo. Now, pagkatapos po ng positional sanctification na sa Panginoon na tayo ngayon, ito po yung may kasunod, ang tinatawag na practical sanctification. Practical sanctification. Ano po yun? Practical sanctification, we are to work out our salvation. We need to work out our salvation with fear and trembling. Mga kapatid, hindi po work in. Sinasabi, no? Work out your own salvation. Ano? Sabi ni James, show me your faith without works, and I will show thee my faith by my works. See?
Yung prinsipyo mga kapatid daw, we are doing good because we are saved. Hindi mga kapatid yung we are doing good to be saved. No. We are doing good because we are saved. Ano? So yun na po yung sinasabi ni James din sa chapter 2 verse 26 ng James is, faith without works is dead. But for as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. So kaya sinasabi dito mga kapatid sa ating pag-aaral, yung practical sanctification, laging kasunod ng positional sanctification. So ibig sabihin kapatid, tayo po kiniklaim natin, o talagang nagiging patotoo natin mga kapatid, we believe, positionally, we are in God's hand. Tama? We are now on the Lord's side. We are now in God's family. Amen? Positionally. Pero, kasunod nito lagi, yung practical position, na yung kaligtasan na yan, the position natin na tayo piligtas, kailangan natin i-work out. Lalo po sa panahon natin ngayon, we need to work out our salvation. Hindi po work in. Kapag sinabing work in, mga kapatid, pagtrabahuan mo yung kaligtasan mo, hindi po. At sinabi ng work out, mga kapatid, you need to work out, kailangan mong ipakita yung bunga ng iyong pagiging isang ligtas. Ano? Kasi salvation always create changes. Hindi pwedeng tayo po'y naligtas, pero walang mababago sa mga practical activities na ginagawa natin. Hindi pwedeng kiniklaim natin na tayo po ay positionally, we are saved, pero walang nangyayaring practical application mula doon sa pagkatawag sa atin. Yan po yung sinasabi niya mga kapatid ng Banal na Espiritu sa atin dito, and the very God of peace sanctify you wholly. Hindi lang po yung spiritual na kondisyon ang sinanctify ng Panginoon dito, maging yung ating kaluluwa at yung ating katawan. Maging yung ating kaluluwa at katawan, kaya nakikita. So dapat nakikita mga kapatid. Yan po ibig sabihin ng positionally o nung tinatawag na practically o practical sanctification. We are to work out our salvation with fear and trembling. Fear and trembling. Now, itong bagay na ito mga kapatid, anong klaseng pag-action naman to? This is an act of gratitude and obedience. So kapag ginawa natin mga kapatid, we are to work out our salvation with fear and trembling. This is an act of gratitude and obedience to our God. Gratitude, ano po yun? Utang na loob. O pagtanaw ng utang na loob sa Panginoon. Na tayo hindi karapat-dapat sa kaligtasan na ito, pero tayo po'y biniyayaan ng Panginoon dahil sa habag at biyaya ng Panginoon. Tayo po'y nandito ngayon sa posisyon na to. At isang pribilehiyo ito mga kapatid na tayo pinakapaglilingkod sa ating Panginoon at ginamit niya tayo ngayon dito bilang maging vessel and co-owner sa kanyang life. An instrument of righteousness. See? Kaya practically, if we're going to work out our own salvation with fear and trembling, it is an act of gratitude and obedience to God. Hindi kasi pwede tayo pinakatanggap sa Panginoon and afterwards, tapos na agad. Hindi po ganun ang kaligtasan. Hindi po ganun ang programa ng Panginoon pag pinag-usapan natin yung sanctification. Hindi po tayo pinabanal lang ng Panginoon sa spiritual na kondisyon. Hindi lang tayo pinabanal ng Panginoon sa ating kaluluwa. Maging sa buong aspeto ng ating buhay, tayo po pinabanal ng Panginoon. Kaya hindi po pwede maging excuse sa atin, mga kapatid, na tayo ligtas na. Sinasabi ko mga kapatid, ang mga tao na nagsasabi ko okay na at ligtas na siya at babalik siya sa ginagawa niya, mag-isip na mabuti, baka hindi kapuan ang nasanctify sa kanya, o baka akala niya may kaligtasan siya, o baka akala niya tama yung kanyang pinaniniwalaan ngayon. Tama? So yun po yung dalawang bagay na yan natin nakikita dyan, yung practical sanctification. But practical sanctification should always follow
positional sanctification. Intindihan po natin yan, ano? So, positionally, it is an act of God. We are placed into God's hand, into God's family, and practical, we need to work out our own salvation. It is an act of gratitude and obedience to our God. Now, yan po yung dalawang klase na yan ng sanctification na magkasunod at dapat hindi magkahiwalay. Inseparable po yan. Ano? Inseparable. Kasama po yan sa pag-sanctify sa ating buhay. Ano? Now, biblical sanctification, mga kapatid, pag sinabi natin biblical sanctification, kung ano po yung pamamaraan ng ating Panginoon sa kanyang salita. Biblical sanctification, remember this, is a good thing, not a bad thing. No? It has been preached as a list of things that the child of God can and cannot do instead of being preached as a close personal relationship with our wonderful God. Na mapapansin natin, mga kapatid, malalaman lang natin yung dapat natin gawin, practically sanctification, if somebody or someone preached this to us. Tama? Malalaman natin yung personal relationship natin sa Panginoon ay kailangan if someone preached it to us. Tama? Ang bawat isa sa atin dito nakatanggap, nakapakinig, nakarinig ng mensahe ng kaligtasan. Tama ba? Amen. At hindi naman natin lahat masasabi lahat ay nagkaroon ng sinaran God directly, pero ang iba sa atin nagkaroon ng personal confession talaga sa Panginoon patungkol sa kanyang kalagayan sa harapan ng Panginoon. Ano? Na kailangan niyang masanctify ng Panginoon. Ano? Now, it is what God's children have been created. Ganyan tayo ginawa ng Panginoon. Sa paano paraan? Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 10. Ephesians chapter 2 verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus, unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. See? Biblical sanctification. Biblical sanctification, remember this, it is a good thing and not a bad thing. Ngayon, kasi ginagawa biro-biro. Pag nakasuot ka ng formal, banal. Pero totoo ito yung posisyon na ginawa sa atin ng Panginoon, pinabanal niya ka. Sanctify us fully. Ano? Ngayon, nakikita sa atin mga kapatid, iyan ay practical sanctification yan. Kasi nagmula sa loob palabas. Kaya nagagampanan natin kumilos, gumawa ng angkop, magsalita ng angkop, sapagkat tayo po ay sanctified fully by God. No? Nagsimula yung pagbabago sa loob, palabas. Ano? Nagsimula yung pagbabago sa loob, palabas. At yan po ang disenyo ng ating Panginoon para sa atin. Why? Because we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Now, makikita natin dito po sa verse natin, sabi niya mga kapatid, and the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be what? Preserved. Sabi niya, ano? Be preserved. Paano po saan? Blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Now, may mga ilang bagay po tayo dapat suriin din po dito sa versikulo na to. Pero doon pala mga kapatid, nakikita natin na sinasabi niya, yung pagkakasanctify sa atin ng Panginoon must be preserved. Hanggang kailan? Hanggang kailan? Until the coming of our Lord Jesus Christ. So, katanungan na, hanggang kailan kayo maglilingkod sa Panginoon? Ang sagot, hanggang dumating ang Panginoon natin. Amen. Kasi we must be preserved. We must preserve this position, we must preserve this state. See? Kasi kinasabi ng salita ng Diyos na tayo po ma-preserve blameless. Walang kapintasan. Hanggang kailan? Unto the coming of our Lord Jesus Christ. Kaya ang tanong, hanggang kailan ako maglilingkod? Sa pagdating. Kapag may nagtanong sa hanggang kailan ka magiging ganyan? Hanggang sa pagbabalik ng aking Panginoon. Ganito ako. Ako, sagot ko hanggang sa mamatay ako kasi baka mangyari, hindi ko maabutan ng second coming, mamatay ako.
Now, dito po, makikita natin mga kapatid, suriin natin maigi yung mga bagay dito po sa versikulo. Now, una mga kapatid, makikita natin dyan, God wants us practically and completely sold out to Him. Completely. Bakit natin nasabi? Practically. Gusto ng Panginoon nakikita. Na yung pagkakasanctify niya sa atin, kabuuan, hindi lang per piraso. Kabuuan mga kapatid. Sabi ng 1 Corinthians chapter 10, verse 31. 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Whether therefore ye eat, or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God. We are sanctified, mga kapatid. Sabi niya, no? Kita niyo, do it for the glory of God. Ano man ang ginagawa natin ngayon, kumakain ka man, umiinom, ano man yung ginagawa mo, sabi ng Panginoon dito, sabi ng Apostle Paul, do it for the glory of God. Kasi ang Panginoon gusto ang practical, God wants us practically and completely sold out to Him. Amen. Complete. Diba? Mula ulo, sabi natin, mula ulo hanggang paa, mula loob hanggang labas, sold out sa Panginoon. Ano? Sold out sa Panginoon. Ano? Kasi bakit? Sabi dito mga kapatid, di ba? Ano ba ang ginagawa natin? Do it for the glory of God. Now, ang prinsipyo natin dito mga kapatid na may kita is, we are sanctified in salvation, but God wants to sanctify us fully and present us unto Himself blameless. Ano? Kung pag-uusapan natin positionally, we are sanctified by God. Ligtas tayo. Pero ang Diyos, mga kapatid, gusto tayo i-sanctify ng kabuuan para i-present ang ating sarili sa Panginoon blameless. Okay? Blameless. Ano ibig sabihin ng blameless? Walang kapintasan, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi walang kapintasan physical. Walang mapupuna, walang kapintasan sa atin. Tanong mga kapatid, paano po yung mga nahulog sa kasalanan? Paano yung mga nadapa sa kasalanan? Napaupo sa kasalanan? At Diyos yung nagpapatawad. Kaya nga ito binibigay sa atin ng Panginoon na pamantayan pa rin upang hindi tayo magkaroon ng pagkakataon. Nagkakamali pa rin naman tayo, pero tayo pinagpasalamat sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na mapagpatawad at Diyos ng ikalawang pagkakataon. Ano? Ikalawang pagkakataon. Pero ganoon pa man, hanggat maaari, hindi natin dapat i-judge din yung mga nagkakamali niya. Hanggat maaari, ito mensahe sa atin ng Panginoon. We must be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. At yan po yung kalooban ng Panginoon sa atin. We have to be preserved blameless. Ano? Kahit tayo sanctified na sa ating salvation, gusto ng Panginoon yung kabuuan sa atin. Yung ating mga ginagawa ngayon, sabi nga sa salita ng Diyos, kung ikaw man umiinom, kumakain, o ano man ang iyong ginagawa, kung sinabi na ano man ang iyong ginagawa, kahit ikaw ay nasa trabaho, kahit ikaw ay nasa eskwelahan, kahit ikaw ay nasa bahay, o kahit ikaw ay kasama ng mga kaibigan mo, o may mga unbeliever kang kaibigan, ang sabi ng Panginoon, ano man yan, do it for the glory of God. Kaya nga mapapaisip tayo, mga kapatid, isipin natin maigi. Ito bang ginagawa ko is can glorify God? Tama? Ito bang iniisip ko, nakakapagbigay ba ng glory sa Panginoon? Nalulugod ba ang Panginoon? Kaya mapapaisip tayo, mga kapatid, if God wants us to sanctify us holy, kasama yung ginagawa natin practically, mag-iisip ka, tama bang magsugal? Tama ba ang uminom ng alak? Tama ba na Kristiyano mag-akuli? Sinantify ako ng Panginoon. Tama ba akong magpatato? Tama? Tama ba na mandaya ako? Tama ba na magsinungaling ako? Isipin natin Kasi pinabanal tayo ng Panginoon, hindi lang sa posisyon natin bilang ligtas, maging practical. So, ibig sabihin, we need to work out our salvation. Pinabanal tayo spiritual, tanda natin, sinabi rin na salita ng Diyos, kalooban niya, pabanalin din tayo, pinabanalin niya tayo sa kaluluwa at sa katawan. Tama? At sa katawan. Kaya may isip natin, tama ba ito? Gagawin ito. Tandaan niyo, sabi ng salita ng Diyos,
ano man ang iyong ginagawa, do it for the glory of God. Ano? Do it for the glory of God. No, pag sinabi rin natin, ay ibig sabihin, kung gagawa ako na kung saan-saan ako sasali ako, tataya ako loto, pwede ko pala maging lisensya, I'm doing this for the glory of my God. Ganun ba? Pwede ba yun? Paano yun? Sabi, paano yun? In-excuse niya for the glory of God. Sasali ako ng gambling. Pero yung mapapanalon ako, i-offer ko sa simbahan. Tama ba yun? No? So, anong sagot natin doon? Anong prinsipyo na may kita natin? Pag sinabi natin sanctify, pinabanal tayo ng Panginoon. Ano doon yung salitang banal? Kabanalan. Ibig sabihin ng kabanalan, sa sistema ng sanlibutan. Ang tanong kapatid, yung gambling ba ay pamamaraan ng Panginoon o pamamaraan ng sanlibutan? Pamamaraan ng sanlibutan. Tama? Kaya ano man yung mga bagay na kahit tama yung motibo natin, mali yung pamamaraan natin, hindi ka tanggap-tanggap. Tama yung motibo ni King Saul. Sabi ni Prophet Samuel sa Panginoon, sabi ng Panginoon kay Prophet Samuel, sabihin mo kay King Saul, so lupigin ng Americans at walang ititira. Noong inatake na ni King Saul ang buong guys, in-spare niya yung magagandang hayop, in-spare niya yung mga ibang alipin, at in-spare niya yung hari, si King Ahab. At sabi pa niya, Samuel, i-offer natin ito sa Panginoon. Lagay na kayo. Sabi ni Samuel, hindi mo sinunod ang Panginoon. Kaya doon pumasok sinabi ngayon, mga kapatid, na obedience is better than sacrifice. Obedience is better than sacrifice. Kumuha ka ng gusto mo mag-offer sa Panginoon, pero ginawa mo ito sa maling pamamaraan. Do you think nakapagbigay ng glory sa Panginoon? No, kasi you disobey God. Yes, you obey God in some part, but the source is you disobey it. Bakit? Kasi yung ginawa natin, yung pamamaraan na ginawa natin. So, nakikita natin dyan, yun po yun, So, ano man ang ginagawa natin, ayon ng Panginoon, na tayo po gusto ibig ng ating Panginoon, we are to present ourselves to Him blameless. Blameless. Kaya maging maingat tayo sa mga ginagawa natin ngayon. Maging maingat tayo sa mga kinikilos natin ngayon, sa panahon natin ngayon. Dahil sobrang mandarayang pagkakataon mundo natin ngayon. At tandaan niyo mga kapatid, tayo po mga tao, God made man in the image of God. Narinig niyo na ba ito? Trichotomy. Trichotomy. Ibig sabihin ng trichotomy, or 3 in 1. Tayo mga tao. Kasi bakit? Body, soul, spirit. Trichotomy or tripartite being. Tripartite being. Now, as God is a Trinity, so man made in the image of God is also a Trinity. Body, soul, and spirit. So, trichotomy. May naniniwala naman yung dichotomous. Yung dichotomous. Dualism. Dualism yun? Body and soul lang daw. Kasi yung spirit, nasa soul na. Pero hindi mga kapatid ganun ang paninindigan natin. We are tripartite being, trichotomy. Ganyan tayo ginawa ng Panginoon. Nakadebate ako dati. Tripartite ako, dualism. Ako ko, nagkaroon na kayo ng subject ng philosophy of man. Doon ko siya nakaka-debate. Sa creation pa lang, the creation of man finds these 3 aspects in reverse order from our text. Paano po yun? Sa creation, ang unang ginawa ng Panginoon, God formed the body. Pagka-form niya ng body, He breathed on the earth as a living soul. Nagkaroon ng kaluluwa. Pagkatapos yan, and man became conscious of God. Sinabi natin conscious of God, nagkaroon siya ng
kaalaman. Nagkaroon siya ng malay patungkol sa Diyos. Ano? Nagkaroon siya ng malay patungkol sa Diyos. At pagka ikaw ay may malay, ibig sabihin ng conscious, meron ka tinatawag na response. Kung ano man ang environment na nagkaroon ka ng malay, nagkakaroon ka ng response. Now, tao nagkaroon ng consciousness sa Diyos at nagkaroon siya ng response sa Diyos. Tignan natin si Genesis chapter 2, verse 7. Genesis chapter 2, verse 7. And the Lord God formed man of the dust of the ground. So, galing sa alabok. Ano, yung prinsipyo dito, lahat nilikha sa pamamagitan ng salita. Pero tayo sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon. Kaya napaka-espesyal natin mga tao. Yan po yung tinatawag na body. Ano, He formed man of the dust of the ground. Yan po yung body. And breathed into his nostrils the breath of life. And man became a living soul. That is soul. Soul. Kaluluwa na. And the Lord God commanded the man, nung kinausap na ng Panginoon, inutusan na yung tao, meron siyang, tignan niyo po, meron siyang God's consciousness. Narinig niya yung tinig ng Panginoon. Narinig niya yung command ng Panginoon. Narinig niya yung salita ng Panginoon. Ano tawag doon? That is the Spirit. Spirit. Ano? That is the Spirit. Sabi ng Panginoon, di ba, unang utos niya, saying, of every tree of the garden, thou mayest freely eat. See? Kaya yung may kita natin, yun yung order ng Panginoon nung ginawa niya ng tao. Pero may kita natin dito ngayon sa Thessalonians, reverse. Reverse. Sabi niya, ano? Sanctify you wholly in your Holy Spirit, soul, and body. Pero nung relate tayo ng Panginoon, una yung body, soul, and spirit. Now, bakit kaya? Now, the body is world conscious. Totoo, naniniwala ka dyan? Itong katawan na ito ay mayroong response dito sa buong mundo. World conscious. Meron tayong tinatawag na kamalayan dito sa mundo. Tama? May kamalayan tayo dito sa mundo itong katawan na ito. While the soul is self-conscious. Alam mo yung sarili mo. Diba? May malay ka sa sarili mo. Alam mo kung ano yung nararamdaman mo. Alam mo kung ano yung nangyayari sa'yo. Tama? Tama po? Amen? Kaya pagka alam mo may masakit sa iyo, alam mo yun, diba? Pag masakit yung bulsa mo, alam mo yun. Ano, kahit hindi nararamdaman ng iba yun. Pero alam mo yun. And the Spirit is God conscious. God conscious. Ano? Ibig sabihin kapatid, ang taong hindi pa muli na ipapanganak spiritual, technically and scripturally say, wala siyang kamalayan patungkol sa Diyos. Kasi yan ang kumukonekta sa atin sa Panginoon. Yan ang nagdudukto sa atin. Yung spiritual condition natin. Kaya ang spirit is God conscious. Now, tignan natin may dito po sa text natin. Reverse. Spirit, soul, and body. Ano? Now, ito pong design na ito mga kapatid ay napaka-importante. Itong design na ito na binigay sa atin, napaka-importante. Sabi rito mga kapatid, di ba? Sanctify you wholly. Now, God wants us completely set apart from the world, and that requires the sanctification of the spirit, soul, and body. Kasi yung Genesis, mga kapatid, that is the creation. Create tayo ng Panginoon, at yan yung order ng creation. Pagdating dito, mga kapatid, sa Thessalonians, ito naman yung order ng Panginoon sa atin na tinatawag na sanctification. Sinanctify niya muna yung ating spirit because it is a God conscious.
yung soul, because it is a self-conscious, and body, because it is a world-conscious. Nagsimula po muna ang relasyon natin sa Panginoon. Nakatunayan ay hindi natin pinagtatrabahuan at wala tayong kayang gawin para tayo ay masanctify. Tanging ang Diyos na makakagawa. To sanctify us. Sinimulan niya sa ating spiritual na kondisyon. Ano? Kaya sinanctify niya mga kapatid, ano? Sinanctify niya yung ating spirit, soul, and body. Ano? Now the world or the word whole describe each individual aspect of the person to be sanctified. Kabuuan. Mga kapatid, kabuuan. Kaya mga kapatid, ang tanong, gusto ba ng Panginoon yung pagiging karnal? Hindi. Ano? Masagot natin, hindi. Kalooban ba ng Panginoon? Gusto ba niyang ganyan tayo? Maging karnal tayo? Hindi. Kasi ang ibig ng Panginoon, masanctify tayo ng kabuuan. O sinanctify niya tayo ng kabuuan. So, ibig sabihin, yung ginagawa din natin sa buhay natin sa panlabas at sa araw-araw, ay kailangan kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Maging sa ating pagpapasya, kinakailangan na ito po ay kalugod-lugod din sa Panginoon. Sa ating mga iniisip, sa mga salita natin binibitawan, iyakin natin na ito po ay kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ano? Kaya nga sabi niyan, sanctify fully. Ano? At yan ang ibig ng Panginoon sa atin, to sanctify us fully. Now, ano po yung sinabi niya? Sa verse natin ulit. And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your what? Whole Spirit. Makikita natin dyan, the whole Spirit. Ano nga pala yung whole Spirit ulit? The Spirit is God conscious. God conscious. Meron itong kamalayan, meron itong ulira sa natin sa Panginoon. Ha? Now, makikita natin mga kapatid, hindi ito yung katulad ng pangkaraniwan ng kamalayan. Diba? Not just a conscious of God when you think of Him, but wholly conscious in Him. Kasi ang tao, yan, ang haba ng pila, nakikita ko ngayon. Yan yung pila ng second tranche. Yan, nakikita ko ngayon. Ang tao, meron din niyang kaisipan patungkol sa Diyos. Pero limitado. Halimbawa ganito. Minsan ganito, technically, naturally, ang tao naalala Diyos kapag may problema. Tama? Naalala ang Diyos kapag may suliranin. Kapag may pagsubok. Maraming ganong sitwasyon. Tama? Naalala ang Diyos kapag may ganong sitwasyon. Now, ito po hindi sinasabi ng Panginoon sa atin. Hindi lang basta conscious of God when you think of Him, but wholly conscious of Him. Now, God's person should permit our thinking and inspire each of us to have that close personal relationship with Him that He desires for us. Now, when we are wholly God conscious, then we become soul conscious. Soul conscious. Ano? Kaya kapag tayo po ay fully God conscious, kamalayan tayo sa kabuuan ng ating Panginoon. Na ang iniisip mo ay yung Panginoon, sa bawat gagawin mo, sa bawat pagpapasya mo, isingay sa alang-alang mo, yung kalooban ng Panginoon, tayo pong lahat magiging soul conscious. Ano? Magiging soul conscious. Isipin din natin, ano ang sitwasyon ng mga tao. Sapagat ang kaisipan ng Panginoon, diba, sabi nga ng isang preacher, the very heartbeat of God is soul. Kaya ito binigay sa atin that go ye therefore teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you. Siya po, if we are fully God conscious, we become soul conscious.
Kasi hindi mo lang naalala ang Panginoon sa kung sino siya o kung may kailangan ka lang, pero naaalala mo pa, may kamalayan ka sa Panginoon, may kamalayan ka sa kung anong layunin at ibig ng Panginoon. Tama po? Magiging solid. Kaya nga full spirit. Full spirit. Na kahit hindi natin sabihin na kahit hindi tayo masabihan o hindi tayo udyokan patungkol sa bagay na yan, sa gawain ng Panginoon, dahil you are fully God conscious, ibibilang mo yung sarili mo. Ibibilang mo yung sarili mo. Makikiisa ka dito. Tama? Makikiisa tayo dito. Kasi full spirit, kasama yan eh. Sabi ng Ephesians chapter 4, verse 22 hanggang 24. Ephesians chapter 4, verse 22 hanggang 24. That ye put off concerning the former conversation of the old man. Pag sinabi natin former conversation ay yung lumang pamumuhay, yung lumang style o yung lumang lifestyle which is corrupt according to the deceitful lust. So ano po daw yung lumang lifestyle natin? It is corrupt according to the deceitful lust. And be renewed in the spirit of your mind, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Diba? Kita niyo po, renewed in the spirit of your mind. Kaya yung kaisipan natin mga kapatid, if we are fully God conscious, ang mga gawain natin ngayon, ipapalitan natin ng bago. We will going to put on the new man, which after that is created in righteousness and what? True holiness. Kaya ulit, ito na naman. Hindi kalooban ng Panginoon maging karnal tayo. Hindi yan ang disenyo ng Panginoon. Hindi yan ang disenyo ng Panginoon. So, pangalawa mga kapatid, sinabi yan, yung Holy Spirit, pangalawa, na gusto i-sanctify din ng Panginoon dyan, is whole soul. Soul. Hallelujah. Now, when we are God conscious, at conscious na tayo na-sanctify ng Spirit natin, tama? Na-sanctify na. It makes us self-conscious. Papansin mo na ngayon yung sarili mo. Isipin natin noon, tayo parang baliwala lang sa atin, sarili natin. Wala tayong pakialam sa sarili natin. Tama? Wala tayong pakialam, wala tayong iniintindi. Tingnan niyo po, also, when we are God-conscious na, it makes us self-conscious. Now, as we come to realize that we walk in His presence throughout our day, and it should cause us to want God's will in our lives. Magsisimula tayo ngayon mga kapatid, dahil nga God-conscious na tayo, magiging self-conscious na tayo kasi na-sanctify na rin yung buong kaluluwa. Kapag na-sanctify na rin yung buong kaluluwa natin mga kapatid, ano pong mangyayari? Magkakaroon tayo ngayon ng realization that we want to do His will. The Lord's will. Ba? Dadalhin tayo doon sa ganung realization mga kapatid. Na ang magiging motivation natin ngayon sa buhay natin, gawin ang kalooban ng ating Panginoon. Dahil nga God-conscious na tayo ngayon, ano yung iniisip ng Panginoon, siya ang magiging kaisipan natin. Sabi ng Panginoon sa Kristo nang siya naparito sa lupa, I came here not to do my own will, but what? But to do the will of the one that sent me. Ganun din po sa ating mga kapatid. We are saved not to do our own will, but to do the will of our God who saved me. Exactly, di ba? Kasi itong katawan na ito ngayon, hindi na sa atin ito ngayon. We are not on our own right now, in our position. Kaya ang
nagiging self-conscious na tayo ngayon kasi na-realize natin na tayo lumalakad na sa kanyang presensya sa araw-araw at ang magiging dulot nito sa atin, na naisin mo yung kalooban na ba? Yes. Hindi kailangang ipilit na gawin mo yung kalooban. Kung tayo po ay God-conscious, automatic, mga kapatid, self-conscious, nanaisin mo, nare-realize mo, nanaisin mo yung gawin kalooban mo. Kahit walang pumipilit. Kasi yun yung magiging karugtong ng langit. Ano? Sabi ng Colossians chapter 3, verse 1 and 2. Colossians chapter 3, verse 1 and 2. If we then what? Be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affections on things above, not on things on the earth. So mga kapatid, hindi mahirap intindihin ngayon itong versikulo na to, that if we are risen with Christ, seek those things which are above. Yes. Meaning kapatid, seek those things, yung mga kalooban ng Panginoon na nararapat sa atin. At yung affection natin, hindi mahirap intindihin kung saan dapat. Kasi God-conscious na tayo eh. We are sanctified holy, ang ating spirit already sanctified holy. Yung ating soul already sanctified, kaya nagiging self-conscious na tayo. Hindi mahirap intindihin ngayon sa atin na yung dapat natin ginagawa ngayon, yung affections dapat natin ngayon, ay yung mga makalangit na gawain ngayon. At yung hinahanap natin ngayon ay yung gawain at kalooban ng Panginoon. Kaya nga, isang mananampalataya, niligtas ng Panginoon, naghahanap yan ng simbahan. Yes. O nananatili yan sa simbahan. Tama? Nananatili yan. Hindi siya magiging kompleto, hindi magiging kompleto yung araw niya, yung pakiramdam niya, yung buhay niya, kung hindi niya nagagampanan ng kalooban ng Panginoon sa kanya. Tama po ba? Yes. Hindi ko po salita ito, pero ito po ay salita ng Diyos. Ano? Baga iniintindi natin maigi din, yung sanctification. Ngayon, sinanctify na tayo ng Panginoon, hindi lang po sa palabas, meron po tao sa labas. Okay? So, tayo po magpapatuloy. No? Kaya yung sinasabi dito mga kapatid sa Colossians, we are risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Set things above, not on things on the earth. Kasi nga, nung tayo po ay God-conscious na, sanctified whole spirit, sanctified whole soul, we are now self-conscious, came to realize all throughout ang paglakad natin sa Panginoon, we are wanting to do God's will. Kaya madaling hanapin kagad, ano po ba yung kalooban ng Panginoon sa atin? Ang hinahanap natin ngayon, ang gusto natin gampanan ngayon, ay yung kalooban ng Panginoon. Hindi mahirap maintindihan kasi nagiging automatic sa buhay natin. Kung talagang nakaranas ka ng sanctification sa Panginoon. Hindi mahirap intindihin. Wala nang argumento doon. Hindi mahirap intindihin. Kasi, ayan ay nakaplano sa Panginoon. Tama? No, may kita natin. Ayan na po, no? Sa ano ba ibig sabihin ang gusto ng Panginoon i-sanctify sa atin? Yung whole spirit natin, which is God-conscious. Yung whole soul natin, which is self-conscious. Hindi ka magiging hindi tayo magsimula sa God-conscious. Yung ginawa ng Panginoon. Number 10 yung makikita natin mga kapatid is our whole body. Ano? Whole body. Kaya nga mga kapatid, hindi natin pwedeng basta sabihin na mananampalataya ka by your own words without a evidence, physical evidence. Nowadays, mga kapatid, ang daming ganyan. Ang daming ganyan sa panahon natin ngayon na meron silang pagpapakilala na sila sa Panginoon, pero yung kanilang outward appearances, mga kapatid, hindi natin makita. No?
ng Timothy, they're denying the power thereof. No? They're denying the power thereof. Now, whole body. So when we are God conscious and self conscious, it makes us world conscious. World conscious. Now, how important is the body to the Lord? Gaano ba ka-importante? Bakit kailangan din i-sanctify yung katawan? Ano? So God wants our whole body to glorify Him all of the time. Gusto ng Panginoon itong katawan pa rin ito. To glorify Him all of the time habang nandito tayo sa lupang ito. Ano? Now, with the whole spirit and soul sanctified, the body will naturally follow. The body will naturally follow with the importance of the body. Now, why is the importance of the body? Because this is who we are and what the world sees. Ano? Kapag sanctify yung spirit, sanctify yung soul, yung katawan, susunod na lang. Susunod na lang yan. Now, bakit importante ito? Kasi, itong katawan na to, ito tayo. Pangalawa, itong katawan na to, ito ang nakikita ng mundo. Tama? Ito yung nakikita ng mundo. Ito yung nagiging buhay na patutuko sa kanila. Kaya nga, kung hindi tayo magiging maingat sa mga ikinikilos natin, ito ang nakikita ng mundo, ito ang hinuhusgahan ng mundo. Tama? Na kahit ano pa ang sabihin mo mula sa iyong bibig, mas naniniwala sila doon sa nakikita nila. Tama? Mas naniniwala sila doon sa nakikita nila. Kaya mapapansin natin na napaka-importante din ng Panginoon ang katawan natin sa Panginoon. Pagdating dito sa tinatawag na sanctification nito. Ano? At hindi ito yung makakasama sa langit, pero habang nandito tayo sa mundo nito, hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Sabi niya, ano? We must be what? Sabi niya, your whole spirit and your soul and body be what? Preserved blameless hanggang kailan? Unto the coming of our Lord Jesus Christ. Preserved blameless. In 1 Peter chapter 2, verse 9. 1 Peter chapter 2, verse 9. But ye are what? Chosen generations, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people. Ano pag sinabing peculiar people? Natatangi. Espesyal. Oo. Natatangi. That ye should shew forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Diba? Now, makikita natin, peculiar, ibig sabihin, kanina sabi ko, special, strange, weird, kakaiba. Unusual, irregular. Unusual, bakit po unusual? Hindi tayo katulad sa kanila. Kaya yung ginagawa natin, kailangan unusual sa ginagawa ng mundo. Kaya nasabi ni God, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not. And another is, making friends with the world is making enmity with God. Ano? Sabi niya mga kapatid we are chosen generation as a royal priesthood and holy nation, a peculiar people, that you should shew forth the praises of Him who hath called you out of the darkness into His marvelous light. No? Kaya weird, strange. Kahit sabihin na parang ang weird ng pananamit nyo. Bakit masyadong formal? Makakita ka dyan na naka-long sleeve. Ngayon, paano kung lahat-lahat tayo dito naka-suit and tie? Sabihin, sanang JS. Hindi nila maintindihan yun kasi hindi sila God conscious, hindi sila self-conscious. See? Yung tinutukoy natin hindi ba sa consciousness sa lahat ng bagay. Pero yung consciousness natin sa Panginoon. Yeah. Kasi mula nung tayo po'y
iningahan ng Panginoon at narinig natin yung kanyang tinig, God conscious. And nagkaroon tayo ng kamalayan sa Panginoon, naintindihan natin yung kamalayan sa lahat ng bagay. Tama? Naintindihan natin dapat magkamalayan tayo sa lahat ng bagay. Now, we are called out of darkness. We are called into His marvelous light. Marvelous means wonderful, amazing, stunning, spectacular, and excellent. You know? In 1 Corinthians chapter 6, verse 19 hanggang 20, sabi, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own, for ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Tama po? Ano? This body now is the temple of the Holy Ghost, and this body now is not our own body, it is now God's body. Therefore, ano man ang ginagawa natin dito, we need to do it according to the will of God, and we need to use this body to glorify our God. Kaya ganun po importante din ang katawan ng ating Panginoon. Once again, kaya sinasabi niya mga kapatid sa atin, ng Panginoon, sanctify yung huli, hindi na po sa isang parte, kundi sa kabuuan. Paano kabuuan? Mula po dun sa ating spiritual being, kaluluwa, hanggang sa ating body na nakikita ng mundo. Tama po? Kaya ganun po yung pagkakasabi ng Panginoon sa atin. We are sanctified. You are sanctified. Tandaan natin yung katayuan natin. Tandaan natin yung posisyon natin dyan mga kapatid. Yung kinalulugaran natin. Positional sanctification should always follow practical sanctification. Madali lang sabihin, we are saved. Dito sa inyo. Madaling sabihin, yes, I am a Christian, I am a believer. Pero hindi po diyan nagtatapos ang sinasabi ng Panginoon. Ang sinasabi din ng Panginoon, hindi lang positionally, kailangan positional sanctification should always practical salvation. Ano po yun? Work out your own salvation. It is an act of gratitude. It is an act of gratitude and obedience. Amen? Tayo rin manalangin. Aming Diyos, nakita sa lahat, Panginoon. Maraming salamat po sa Diyos. Maraming salamat sa pangunawa niyo sa amin. Patungkol po sa inyong biblical sanctification na pinagawin sa amin na muling napaalalahanan ng bawat isa sa amin that your will is to sanctify us wholly, the whole spirit, the whole soul, and even our whole body. Nakita namin, Panginoon, that carnality is not your will, and carnality is disgraceful into your sight. And we pray to you, God, Panginoon, that mayroon man sa amin may hindi po nagagampanan itong bagay nito. Give us a chance, Panginoon, to make ourselves better to you. Kaya po, Diyos, kayo po patuloy na magbigay sa amin ng kakayahan, kapangyarihan, kalakasan sa bagay nito. Maraming salamat, Panginoon, at dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, maraming salamat po. Magandang umaga po muli. Nalala ko na yung prayer request natin. Nawa ba, isa nabasa po yung ginawa ko lang na guidelines dito po sa ating simbahan at ito po ay stricto nating ipatutupad habang nandito tayo ngayon sa ilalim ng GCQ. Now, pagkatapos po ng GCQ, mapapalitan po uli ang guidelines na yan according po pa rin sa magiging guidelines na ibibigay po sa atin ng gobyerno natin. Ano? Pero ngayon pala, binibigyan ko na kayo ng tip. Pagkatapos po ng GCQ, ang binibigay na memo sa loob ng simbahan, kalahati ng kongregasyon pwedeng magsimba, pwedeng mag-attend sa simbahan sa ilalim ng new normal. Oo. Sa ilalim ng new normal. Kakalahatiin pa natin yung kongregasyon natin, kakaunti na lang tayo. Napaka-importante dito, mga kapatid, ay yung strictong pag-observe o pagpapatupad ng precautionary measures. Kasi kapag binayolate natin yung, kahit wala po nakakakita sa atin dito,
pero may nakapo na po sa atin na nababiolate, tayo po pwedeng i-report sa barangay, pwede tayo magpasara dito. Oo. Ganun po yun. Kaya hanggang pare, ay lahat tayo, dito lalo dito sa loob ng mga nandito ngayon, maging responsable tayo lalo pag lumalabas dito. Huwag nating hayaan na may nakakakita sa atin na nagpupupulan tayo. Ano hanggat maaari? Huwag. Ano ho? Kaya kahit po sa mga dadalo, maging maingat tayo, mga mask natin, isuot natin. Kung gusto mong magsuot ng face shield, okay lang. Kung gusto mong magsuot ng hand gloves, okay lang. Kasi makita, mapansin sa atin dito, yung in-observe natin yung precautionary measures. Hindi tayo nililimitahan sa paggawa natin dito, sa pagtitipon natin. Although nalimitahan lang tayo in numbers. Pero kailangan natin sundin yung mga precautionary measures. Kaya nagbasya ako na gumawa ng ganong klaseng guidelines para nang sa ganun ay magkaroon din tayo ng gabay na ginagawa natin sa loob ng simbahan. Pangalawa, gumawa rin po ako ng guidelines na maaaring dumalo sa ilalim ng GCQ. Ano? Kung meron kang maliit na bata na mas mababa doon sa binigay na edad, no? mula 21 hanggang pababa, hindi po muna pwedeng dumalo kasi baka po tayo mapuna. Ano ho? Baka tayo masita, mapagalitan po tayo. Ngayon, mga may maliliit pang anak, kapakanan ng iba, maging panatag ang iba sa kaisipan nila, huwag mo nang umaten. Sabi ko, doon na lang muna sa inyong mga bahay. Para na lang sa safety ng iba. Ngayon, gusto ko lang ipaalala mga kapatid, huwag nating pandirihan ng simbahan. Tama? Huwag nating pandirihan ng simbahan. Hindi naman sa atin dito, naaawa ko sa ibang simbahan ngayon. Pati simbahan, kinatatakutan ng ibang mga friends kong pastor. Sabi, ino-open na yung mall, daming pumunta, ino-open yung simbahan, wala daw pumunta. Natatakot sa simbahan. Kaya ito daw sa kahit pa paano. Pero hindi ko pa sinabi dito sa atin ha, pasalamat ako sa atin dito, mahal ng bawat miyembro ng Christ Covenant ang simbahan. Kaya kahit gustong-gusto nilang mag-attend, sa lahat na nakausap ko, gustong-gusto nang mag-attend, pero dahil nga sa limitasyon ng sasakyan, at syempre kailangan natin sundin muna yung limitasyon natin dito, ay naiintindihan natin. Pero nabasa ko kamakailan lang, naawa ko sa mga kapastoran na ito, parang umiiyak na sa mga membro. Sabi ko, pumunta ka ng mall, hindi ka nagtakot, pumunta ka ngayon dito sa simbahan, natakot ka, kasi ito pa, kung pumunta ka ng palengke, pumunta ka ng mall, gumastos ka ng pamasahe, pupunta mo dito, sasabihin mo, mahal ang pamasahe. Sabi ko, masalamat ako sa Panginoon, ano? Kasi, malalago, matured yung kaisipan ng mga taga-Christ Covenant. Pati yung malalayo, may gawang, para may mga sasakit. Kaya, yun po, no? Pinaalam ko lang sa inyo yung mga possibilities, ano? May mga ganun po kumakalat, nakakaawa. Hindi ko alam kung bakit ganun. O kung pangapastoran nagpo-post. Pero ganun pa man, sa atin dito, masaya tayo kasi kahit sa online, buhay tayo. Buhay tayo, no? Kayo dyan, mga kapatid, buhay din kayo, no? Basta tandaan nyo, mga kapatid, we are sanctified. Maingat lang tayo sa ano. Okay? At then, pag-pray natin yung mga services pa rin natin. Christ Covenant Fellowship, ano? Dito sa atin, sa Kainta, at sa Zigni. Patuloy na ang gawain, ano? At gusto ko pa yan sa inyo to. Every Sunday afternoon, mga banda, alas 4 siguro, alas 5, kung may data ka pa, pwede tayong mag-join ng Bible lesson. Online Bible lesson kay Pastor Edgar. Siya po yung nagtuturo ng online Bible lesson. Pwede tayong mag-join. Every Sunday niya po ito ginagawa at talaga nagbibigay siya ng oras at panahon dito para makapagatid ng mensahe. Hindi naman po ganun kahaba kaya kakayanin ng mga data natin. Last Sunday, nag-join kami ni Mamban. So kung may pagkakataon ka pa, every Sunday naman yun, ay lagi datang na pagkakataon, nag-join natin sa inyo. Oo. Okay? So, mga mahal natin sa buhay, panalangin din natin. Ang antipolo, GCQ na, pero ang policy, ECQ. Ano po yun? GCQ na tayo, pero ang policy ay ECQ. Kasi po, ang daming mga taong lumalabas, hindi naman essential. Sa totoo lang mga kapatid, yung Q-pass natin dito, madaling gaya. Sobrang daling gaya. Bakit pa sa tinesting mo? Hindi, original yung akin.
Hanggang ngayon, original yan. Amazing yan. Magaling. At Kaya, wala akong intensyon, dagdagan yan. Sabi ko na kay Mabal, pwede pinahintulutan na, lalabas ka. Kailangan mo ba si Mabal? Kailangan niyang, may kailangan siyang gawin. Yung sabi ko, thank you, Pasko. Kami ni Luis dito. Kasi isa lang sa atin na pwede lumabas. Diba? Kaya kahit tayo pinagsisimba dito, mananampalataya tayo, dapat tayo rin sumunod. Kasi yan ay pagtugon din natin sa pagsuporta ng ating pamahalaan sa bahay. Okay? Ayoko naman na tayo po ay pagbawalan dahil sa pasaway tayo. Bakit na patotoo niyo? Bakit na patotoo ng mga kapatid? Tayo po sumunod. No? At maaari kapag natapos po itong GCQ na to, wala pong magkukumpulan sa labas ng simbahan. Kung lalabas ka na ng simbahan dyan, diretso uwi na po tayo. Wala akong tatambay. Ay, habang nandito naman tayo sa loob, pwede naman tayo mag-fellowship ng nakamas tayo, nagdadaldala tayo na hindi tayo magkakabit. Observe lang natin ng maigi kasi mamaya may makakula sa akin. Hindi natin alam magawa ng Diablo ngayon, kaya mas lalo tayo mag-gawin. Pasalamat tayo kasi yung ibang bansa hanggang ngayon, hindi pa rin sila pwede mag-operate. Ibinang nila yung simbahan. Dito naman sa atin, hindi po nakaban ng simbahan. Ano? Hindi po nakaban ng simbahan. dinan nila. Sila yung nagban. Sila yung nagban. Ibinang nila yung simbahan nila. Pero tayo nagpapasalamat mula po nung nag-ECQ, tayo po nagpapatuloy. Very. Kahit na yung ating financial status ay wavering, pero kahit pa man, okay lang. Oo. Tayo pinagpapatuloy sa Espiritu at katotohanan. Pwede pa rin natin yung ating gobyerno, mga frontliners natin, may nabasa akong report, kumukonti yung mga nahahawa na frontliners nyo. Kumukonti. Gusto yun. Maganda balita yun. At ngayon, napakahirap maghanap ng trabaho kasi kadalasan kailangan na naghanap sila ng med certificate. Ano po yun naman? COVID test. Kailangan nakapatest ka ng COVID. Dito po sa atin sa Antipolo, meron po 3 COVID center, testing center dito. Fatima, Blay Hospital, saka meron po dito sa Antipolo Bayan. Mahal po bigayan, mahal. Kaya sabi ng ating gobyerno, hindi kaya i-test lahat ang 100 million na Pilipino. Dahil mahal po ang bigayan. Wala daw bansa, sabi ni spokesperson Roque, walang bansa kayang i-test sa kanyang mga mamamayan. Kaya, kung gusto nyo magpa-test, sarili nyong gastos. O kaya yung kumpanya. Kami ni Papsi, nag-pray kami, sana yung Marikina, kaibigan naman ng auto, i-test din kami. Kasi yung Fortune, gawa ni Sigarillo, 300 yung manggagawa, tinest ng Marikina. Free! 600 tayo. Eh kami, 600. Ching! Ching! Yung 600, din ang fairness na, nagbigay ng 600,000 pesos ang Marikina sa amin. Natigay 1,000 kami. So, yun lang, ano? At syempre, patuloy na maging maingat kayo dyan. Be safe. Ano? Pag masama na pakiramdam natin, maging responsable tayo mga church member. Huwag ka nang pumunta ng simbahan. Oo. Ako din, Huwag ka nang pumunta ng simbahan. Pag masama yung pakiramdam mo, kahit sabi mo parang may konting ubot, konting sipon ka, magpahinga ka muna sa bahay mo. Sa LRT, pag binuksan na po ang LRT at MRT, kapag umubo ka, tanggal ka sa pila. Nagpili mo. Tanggal ka sa pila. Bakit po? Ang pamantaan nila, kapag meron daw na kitaan ng sintomas, kahit anong sintomas ng COVID, hindi ka pwede. So kapag umubo ka, tanggal ka sa pila. O, gusto ko ata mo kasi sa... Kailangan namasa sa bin. Opo. Kalamingan ka, Aking. Pag lumingan ka, may COVID ka. may COVID ka. At tayo po patuloy natin hingin sa Panginoon yung kahabagan niya. Ilang araw na di pa tayo perfect, di ba? At yung lugar natin, buong Antipolo, hindi po nadagdagan yung siyam. Ay, lugar na. Mambugan pala. Yung Mambugan. Kasi ang Antipolo nadagdagan ng 3. Buong Antipolo. Pero ang barangay po natin dito sa Mambugan, hindi po tayo nadagdagan. Matagal na po tayong siyam. Oo, kaya patuloy natin ipanalangin yung barangay natin na ma-maintain na gano'n. Kasi alam niyo kung sino yung marami? Yung mga taga-Mayanot nakakaharap. Ang dami. Kasi ang laki po talaga ng Mayanot.
May bago na naman sila ka. Kaya, pabaro natin, ano? Minsan nakakatatong bili sa Super 8. Kasi yung mga kasama mo dun hindi mo sigurado. Unlike pag nandito ka lang sa Seymour Central Mall, halos legit, puro taga-Mambugan kasama mo dun. Walking distance. Hindi lang walking distance, taga-Mambugan talaga. Kaya nga, ngayong Wednesday, hanggang mamaya nga po yung pila dyan. Kasi mga taga-Mambugan. Maganda eh. Mambugan day tayo. Ano ba mga kapatid? Punta maging pasaway. Ano? Yung gawain natin sa Panginoon, mag-isip tayo, paano natin ipagpapatuloy. Yung mga ministry natin sa bata. Ngayon po, may mga bata po na ibig pa rin matuto. Kaya magkakaroon tayo ng mga centralized children's ministry o outreaches na yun. Outreach. Yung malapit lang, magkakalapit lang, yan yung mga bayan yan. Nandiyan na sila sa mga pinto. Hanggat maaari, huwag mong dadalhin sa malayo, ipaalam sa magulang, obserbahan niyo yung physical distancing nila at saka kailangan nakamas sila. If possible, may dala kayong sarili niyo alcohol, buhusan niyo sila. Ay, ba't pa sa yung anak ko? Ay, wag po kayong mag-alala. COVID-free yan. COVID-free. Oo, yan po yung alcohol. Okay po? So, yun lamang po, ano? At gawain natin Sabado at Linggo. Patuloy na. Okay? So, sino po may prayer request sa atin dito? Ayan, mga babalik ng trabaho. Si Brother Jericho. Yun sa financial ko sa trabaho. Kasi yung trabaho namin din, mula nung pumasok yung alternate na lang, bali tatlo. Kung kailan nagkaroon ng GCQ, nag-alternate yung paso. Oo, kasi yun ang policy. Hindi 100% course or course. Ano pa, 50-50. Kaya po, tatlong araw na lang kada na Pero may tapos yan. Okay yan. Hanggang katapusan lang. Tapos sa ano din pa, sa ano pa yun po na wala mo nang dumating din na mga service. Kasi pinapag-service pa rin kami sa mga laptop, Bulacan, and Ramdaman Iba yun naman. iba naman yung mga marami out niya. Parang hindi naman sa tinatanong, parang inaano na ayaw mag-service. Kahit ano mo yun. Yun na. Tapos kasi umuwi ako sa bahay. Kaya sa family ko, sa family, sa relatives ko na may magkaroon pa rin na protection tapos financial nila. Sa araw-araw na pamuhay dito. Sa spiritual maturity. So, mga kapatid, sa amin yung po ito consider natin, lalo po yung mga nakikinig na may idea po, tulungan niyo ako dito. Pwede kayong gumawa ng sample ID natin sa Christ Covenant. Sample ID. Magawa po tayo ng ID natin dito sa simbahan. No? Tapos sa inyo mga nakikinig yan, mag-initiate po kahit sino sa inyo dyan, may kakayahan gumawa, mag-layout ng ID. No? Gawa po tayo. Magiging magandang bagay po ito para sa atin. Okay? So, Brother Glenn, prayer. Sa akin po, next week, na hanggang Sabado na ulit yung trabaho namin kasi gawa nung sa LRT guidance. Hindi ko alam kung paano mangyayari kung kasi 300 kaming tao na gagawa ngayon dun sa LRT. Hindi ko alam kung paano mangyayari yun. Papaspasan nila kasi mag-open na siya ng October kasi nagawa ng 2 months na na-delay, dapat August tapos na. October, kailangan matapos na. Saka ganun din, yung mga service ko rin sa Cavite, sa Batangas, next week, maging mahusay. Protection na ako, ganun din yung mga kasama ko. Mag-PPE ka? Nakamotor na ka-PPE. At least, Tapos ganun din po yung financial din, saka dun sa kumpanya na pinapasokan ko rin po, na maging mahusay. So, nag-pray din ako na may pasok ako dun kasi kailangan talaga namin ng tao doon. Sobrang daming tao kailangan namin yun. Kahit under na lang namin. So maging mahusay din. Tsaka, ganun din sa health ng bawat isa sa amin doon. Ganun ng kanila mama. Doon din sa Marikina, yung health ng bawat isa. Ganun din sa spiritual na pangangailangan din, bawat isa rin. At ganun sa maturity.
spiritual na sa akin, ang sarili sa akin. Yun lang po. Doon, sa protection sa akin, sa pagbiyahe-biyahe na ulit. Okay. Sino pa po? Yeah. Good health and safety po ng baby Deo. Baby Deo. Ano talaga nanay? Akala ko nanay siya. Talaga nanay. Si Deo po. Si Parang Deo. ikaw eh. Andun na po kasi sa kalaan yun. Good health and safety po ng baby na kasi hindi ko rin po alam kung sino po nakakasama. Yung family po, pero baka nagpa po rin ng bibisita, gano'n. Yun. Tsaka po, financial needs. Dalawa yan, pero sa Pero yung naman po, yung lola po, ayaw niya rin po ng dalawa. Yung lola po doon. Nagagalit po siya pagka nilalagyan ng lola kasi madumi nga daw po yun. Hindi po siya pero naniniwala siyang madumi yun. Yun. Tsaka po financial needs din po namin. Dahil si Papa po wala kasi po ng work. Total lockdown pa din po kasi sa Laguna. Kaya hindi po siya sure na makakapasok doon. Kahit po may pamasahan, hindi po sure na makakalayo. Financial needs po sa amin. Kasi po yung trabaho din, once a week lang sa Laguna. Kaya yun. Tsaka yun po kasi kami, maasa sa kamag-anak, yun, bigyan. Yun, blessing dito. Pero dito rin po ng financial needs po. Tsaka, safety ko rin po sa pagbalik sa mundo. Yun. Na nawa patuloy. Okay. So, yun po, send po sa inyo. Yung prayer request na meron ba sila tinatay? Medyo delayed telecast yan eh. Kaya patapos na tayo dito. Tapos tayo dito, sa kanila hindi pa. Kaya minsan pagka in-off natin ng maaga, napaputol sa kanila. Hindi kasama yung beta sa kalaman. Airport, hindi sabay. Nag-iwan yung airport. Wala? Okay, so sa amin po, si Lady Lois, pag-pray niyo po, nauntong. Hindi dyan dito. Akala niya makikipag-abulan ng nanay sa kanya. Nauntog siya dito sa lamesa. Peklat niyo. Parang dimoksing eh. Pero ganun pa man, tibay talaga niya. Tapos kalusugan din sa amin. Patuloy na protection. Saka, sama niyo po sa panalangin, nag-iisip kami paano kami makakapunta ng Marikina. Kasi kailangan po namin i-attend si Royce doon kapag nag-operation na si Ma'am Bala at ako. Sir, may nag-comment si Mary Joy. Sakyan, nakisakyan. Meron daw template po siya ng ID. Ang Okay. pinagawa niyo po sa Red Yard. So kung may template ka ng ID, send ko sa akin mamaya. Sino man lahat, may idea dyan, isend nyo po sa account ko sa akin. Para makita ko po muna. Yan. Okay po, wala na po. Tayo po manalangin mga kapatid. Manalangin po tayo dyan. Amin Diyos, langit sa lahat, Panginoon, maraming salamat po muli sa araw na ito pinagkaroon sa amin. Maraming salamat po Diyos sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan, sa iyong pagpapala sa amin, Panginoon, at patuloy na pagbibiyaya sa amin. Sa mga panalangin na Panginoon, patuloy namin na matatanggap ngayon, mga panalangin na patuloy niyo pong tinutuloy. Maraming salamat. Maraming salamat din, Panginoon, sapagkat patuloy na kami yung binibiyayaan at patuloy na iniingatan sa araw-araw. At patuloy binibigyan ng kalakasan sa araw-araw na aming nagagamit. Maraming salamat din, Panginoon, sa mga provision namin na tatanggap sa inyo at mga kalusugan namin na muli yung Diyos, kayo po lumalapit sa iyo, Panginoon. Dalahin ko po buong Christ Covenant Fellowship, dalahin ko po sa Antipolo, Kaita, and Australia, Panginoon, mga kapatiran po dito, patuloy mong pagpalayan spiritual, physical, at financial. Mga kapastoran, Pastor Edgar and his family, Pastor Ned and his family, Panginoon, patuloy mo silang pag-ingatan sa kanilang pag-ministeryo at proteksyonan ng pagpalayan ko. Dalahin ko rin, Panginoon, mga kapatiran, nagtatrabaho na po sa oras na ito, na kung saan ay maaaring na-release po kanilang buhay sa mga naghahanap buhay po ngayon negosyo. Dalahin ko, Panginoon, ang pag-iingat sa kanila. Nawa, Panginoon, ikaw pong patuloy na mag-sustain sa kanila at magbigay po ng provision. Sa mga kapatiran namin may pangangailangan po pinansyal. Pagpalain mo, Panginoon, ikaw po mag-provide sa kanila.
patuloy mong buhusan ng pagpapala ang mga kapatiran na ito sa kanilang mga pangangailangan, at Diyos, ikaw pong tumugon. Sa mga kapatiran na may pangangailangan kalusugan, pisikal, Diyos, bigyan mo ng kalusugan, bigyan mo ng kalakasan, pag-ingatan, Panginoon. Sa mga kapatiran na nangangailangan ng kalakasan espiritual, o Diyos, patuloy bigyan ng kalakasan spiritual ng mga kapatiran na ito. Patuloy mo encourage, Panginoon, sa mga nadi-discourage, sa mga nadi-distress, Panginoon, sa mga nade-pressure, patuloy mong iangat ang Diyos. Maraming ko rin po, Panginoon, mga mahal namin sa buhay. Patuloy mong pag-ingatan, Panginoon, sila'y gabayan mo sa lahat ng oras, sa mga panahon, di namin sila nakikita, at lalo po sa pandemya na ito, ikaw po magbigay ng protection sa kanila. Maraming ko rin, Panginoon, ang aming gobyerno at mga frontliners, patuloy bigyan ng wisdom sa kanilang pagdidesisyon at pag-iingat sa kanila laban po sa mga bagay nito sa pandemya. Maraming ko rin, Panginoon, patuloy ang mga gawain pa rin ng aming simbahan, kagaya po ng pagsagawa namin ng mga alituntunin po dito at pagtutunan namin, Panginoon, sa mga guidelines po na binigay sa amin ng aming Panginoon. Maraming ko rin, Panginoon, na patuloy mo pong punan lahat ng aming mga pangangailangan. Maging mga proyekto na patuloy namin ilalapit, gagampanan at ilalakad. Ito po patuloy na maging. Maraming salamat po, Panginoon, at patuloy ka po mayangat namin may taas. Mapasalamatan sa amin. Tatawag, Panginoon, sa aming mga pagkakasalan, nagampanan sa iyo. Kaya dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Gandang umaga po, mga kapatid. God bless everyone. Keep safe.